Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode. Take a break and enjoy the show. This is Radio El Duende, your radio. Over. Magandang gabi mga tagapakinig. Ako si Gian Ignacio at narito tayo para sa isang espesyal na gabing puno ng kwento at damdamin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may mga uyaying tila bumabalot sa mga sugatang puso ng mga bayaning nasadlak sa digmaan. Isang kwento ng pag-asa, sakripisyo at pagmamahal na ipinagkaloob sa atin ng manunulat na si Don J. Pagusaran. Ito ang Uyayi sa Digmaan. Sabay nating damhin ang bawat titik at tunog ng kwentong ito na magpaparamdam sa atin ng iba't ibang emosyon. Halina't simulan natin ang istorya. Isang maliit na kubo sa gitna ng bayan ng Sharif Agwak. Ang liwanag ng mga gasera ay nanginginig habang ang mga mamamayan ay nagtitipon sa gitna ng takot at kaba. Si Amira, ang pinuno ng grupo, ay nasa gitna, sinusubukang manatiling kalmado. Mga kababayan, alam kong lahat kayo ay natatakot sa kalagayan natin ngayon. Ang mga kalaban ay papalapit na sa atin. Wala na tayong oras para maghintay pa. Amira, anong gagawin natin? Wala na tayong sapat na pagkain at marami pa sa atin ang walang kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi tayo maghahanda para lumaban. Maghahanda tayo upang lumikas. Wala tayong sapat na kakayahan para humarap at makipaglaban sa kanila. Pero meron tayong plano. Paano tayo makakalis ng ligtas? Nasaan ang daan palabas? May dalawang ruta. Ang una ay ang daan sa silangan, patungo sa ilog. Doon tayo tatawid. At mula roon ay tutungo tayo sa mga bundok sa kanluran. Alam ko ang mga daan doon. Sa mga kuweba tayo magtatago. Alam ng iilan sa atin ang mga lugar na ito. Ito ang tanging pagkakataon natin upang makatakas. At paano naman ang mga matatanda? Pati na rin ang mga bata. Hindi sila basta makakakilos ng mabilis. Alam kong alam mo yan, Amira. Kaya nga kailangan natin magkaisa. Kailangan ng bawat isa sa atin na tulungan ang mga hindi makakilos na mabilis. Magdadala tayo ng mga gamit na magaan lamang. Iwanan ang mga bagay na hindi naman mahalaga. Ang importante ngayon ay ang buhay natin. Tahimik, bumubulong ang mga tao, halatang kinakabahan at nag-aalala nang biglang nagsalita ang ilan nilang mga kasama. Amira, paano kung abutan nila tayo? Narinig ko na wala silang sinasanto ang mga kalaban. Kung makita nila tayo, wala tayong kalaban-laban at tayo ay makakawawa sa kanila. Oo, wala tayong kalaban-laban kung haharapin natin sila. Kaya nga kailangan nating umalis bago pa sila makarating. Kapag sumiklab ang labanan dito, mahihirapan tayong tumakas. Pero kung gagawin natin ito ngayon, may pag-asa pa tayong makatakas sa lugar na ito. Pero Amira, kailan naman tayo aalis? Sa oras na sumapit ang dilim, magsisimula tayo sa paglikas. Kailangan nating gamitin ang gabi bilang kalasag laban sa kanila. Dala ng kadiliman ang pagkakataon na tayo ay makatakas. Nagkaroon ng katahimikan sa kubo. Ang ilan ay kumikilos ng hindi mapakali, ang iba ay nakatungo, tahimik na nagdarasal. Heto na naman tayo. Lagi na lang ginugulo. Ang laki-laking perwisyo sa kabuhayan ng mga Moro, lalo na sa kababaihan. Paano tayo makakaiwas sa mga kuko ng digmaan? Gustong gaasain ng agila at ang ganid at sakim na langaw na nakatungtong sa gahamang kalabaw. Mula ng aking kamusmusan, dinuduyan ako lagi ni Inang ng uyaying asod ng halo. Ang ulam namin kada araw, ginisang mga putok ng Armalite at malutong na chicharong Granada. Ito ang tanging pamana, ang diwa ng pakikibakay sa kasaysayan na kasulat mula pa kay Sultan Kudarat. Pero Amira, anong kasiguraduhan ng meron tayo? Paano kung hindi natin kaya makatakas?
Walang kasiguraduhan sa digmaang ito. Wala tayong tiyak na sagot. Pero ang isang bagay na tiyak, hindi tayo pwedeng sumuko. Hanggat may natitirang pag-asa, kailangan natin itong yakapin. Hindi ko kayo dadalhin dito kung hindi ako naniniwalang kaya nating makaligtas. Sama-sama tayo, hindi ko kayo iiwan. Paano kung abutan nila tayo sa daan? Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating magmadali. Bilis at disiplina ang kailangan natin. Hindi tayo dapat matakot. May pagkakataon pa tayong makaligtas, basta't magkaisa tayo. Nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Tahimik na nagkakaisa ang mga mamamayan, nangingilid ang luha, ngunit nagpakita ng tapang habang sila'y naghahanda. Amira, ikaw ang aming pag-asa. Kung kasama ka, alam naming malalagpasan namin ito. Hindi ako ang pag-asa nyo. Ang pag-asa ay nasa bawat isa sa atin. Sama-sama nating malalampasan ito. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi namin ipagpapalit ang buhay ng aming mga pamilya. Nagtitiwala kami sa iyo, Amira. Salamat. Maghanda na kayo. Ilang oras na lamang ay aalis na tayo. Ang mga magulang, unahin ang inyong mga pamilya. Ang mga walang pamilya, tumulong sa mga matatanda at sa mga may kapansanan. Wala tayong bibit-bitin na makakapagpabigat sa atin. Pagtulungan natin ito. Sama-sama tayo sa bawat hakbang, hindi tayo mag-iiwanan. Ang eksena ay nagtapos habang dahan-dahan nang naghahanda ang mga mamamayan, ang mga inay kinakarga ang kanilang mga anak, ang mga lalaki naglalagay ng pagkain sa mga sako, at si Amira ay tahimik na tinitingnan ang mapa, sinusuri ang bawat detalye. Preview. Sa gitna ng digmaan, nagaganap ang isang madugong labanan sa pagitan ng mga Fedayins at mga sundalong gobyerno. Sa bawat putok, may buhay na nawawala. Ang lupa ay nagmamarka ng dugo at sakripisyo habang ang hangin ay puno ng takot at determinasyon. Mujahideen, isang grupo ng mga mandirigmang nakikipaglaban, ay nakalubog sa kanilang mga depensibong posisyon. Kasama nila si Hassan, isang matikas at determinadong pinuno na sumisigaw ng mga utos habang dumadaan ang mga bala. Huwag kayong aalis sa pwesto. Patuloy niyo ng depensahan ng mga posisyon ninyo. Huwag niyong hayaang makalapit sila sa atin. Tiyakin na ligtas sa mga sugatan. Hindi tayo pwedeng mawalan pa ng mga tao. Masyado na tayo nagbayad. Ang mga kasama natin nagbigay ng buhay para sa laban na ito. 5 na ang namatay, kailangan na natin ng tulong. Manatili tayo nakatuon. Huwag nating hayaang masayang ang mga sakripisyo nila. May mga pamilya sila naghihintay. Ilang mga Mujahideen ang umihila sa kanilang mga nasugatang kasama patungo sa likod ng depensa. Ang isa sa kanila halatang nasaktan at tinihingal sa sakit. Kailangan natin alalahanin ang ating mga pamilya at ang ating tahanan. Ang uyay, nagbibigay ito ng lakas sa atin kahit sa gitna ng kadiliman. Paano tayo kakanta habang nawawalan tayo ng mga kasama? Sobrang bilis ng mga pangyayari, isa-isa tayong nalalagas. Dahil iyon sa nagdadala sa atin. Nakikipaglaban tayo hindi lang para sa ating mga sarili, kung hindi para sa hinaharap, para sa mga naghihintay sa atin. Nandyan pa ang ating mga mahal sa buhay at hindi natin sila pwedeng biguin. Isipin niyong palagi na sa tuwing kinakanta natin ang uyay, pinararangalan natin ang ating mga kasamahang nasawi. Kasama natin sila sa ating puso't isipan, patuloy na lumalaban. Lumalakas ang melodiya ng uyay. Nagiging mas puno ng damdamin habang patuloy ang labanan. Gawin natin ito habang inaalala ang ating mga kasamahang nasawi. Pamilya naghihintay sa ating pag-uwi para sa ating kinabukasan. Umawit tayo ng may pagkakaisa, lakas at tiwalang malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Para sa bawat kapatid nating nasawi at patuloy na lumalaban, itaas natin ang mga boses. Pinapangako kung hindi natin sila kakalimutan.
Ang ating mga mata ay sintalin ng sinag ng araw na tumatagos sa mga butas sa dingding at bubong ng kagubatan. Aming mga daliri ang nangungunyapi ng mga ugat sa dibdib ng lupa. Ating mga palad ang tumutuyan ng mga dahon ng waling-waling. At ang imbay ng aming awit ay katulad ng baging na nakabitin sa mga sanga ng larawan. Ang mga tauhan ay nagsisimulang kumanta. Ang kanilang tinig ay sumasabay sa ingay ng labanan. Ang damdaming nadarama ay lumalakas. Sa gitna ng gulo, ang kapangyarihan ng kanilang kanta ay umaabot sa madugong laban. Isang paalala na kahit sa pinakamasalimuot na oras, ang pag-ibig at pagkakaisa ay maaaring magtagumpay. Sa bawat himig, may pagsalubong sa pag-asa, kahit na ang mga sakripisyo ay labis na. Ang tunog ng lalabay ay nagiging tahimik habang patuloy ang mga tunog ng labanan. Ang mga hikbi ng mga sugatang sundalo ay maririnig. Habang patuloy ang laban, nagpapanatili ng mga Fedayin ang espiritu ng Oyayi, isang patunay ng kanilang tapang at katatagan sa harap ng hirap. Saksi ang bawat putok, ang bawat pagbagsak sa kanilang determinasyon na ipaglaban ang kanilang adhikain. Ang tunog ng melodiya ay humuhupa. Iniiwan ang malalayong tunog ng digmaan. Pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay, narating na ng mga mamamayan ng Sharif Aguak ang kanilang destinasyon. Sa baybayin ng Ligwasan Marsh, makikita ang mga mamamayan na nagkalat sa paligid, matutulog pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ngunit hindi pa nagtatagal ang kanilang pagpapahinga, sila ay nagising sa walang humpay na putukan mula sa malayo. Kayong lahat, dali magtago tayo! Bilisan nyo, magtago kayo sa mga puno at mga matataas na damo. Nandito na ang mga kalaban. Magtago na kayong lahat. Nagsimula nang tumakbo ang mga mamamayan sa iba't ibang direksyon. Ang ilan ay sumisigaw habang ang iba'y natatakot na nagtatago. Si Amira, nagmamadaling tumakbo pero biglang... Habang siya ay nahihirapan, si Hasan ay nagmamasid mula sa isang mas ligtas na lugar. Ang kanyang puso ay napupuno ng takot at pag-aalala sa kanyang mag-ina. Amira, huwag kang mawawala sa akin. Pinilit ni Hasan na lumapit. Tumakbo siya palapit sa kanyang asawa at anak, ngunit sinalubong siya ng mga bala. Si Hasan ay tinamaan din at bumagsak malapit sa katawan ng kanyang asawa, sa tabi ng kanilang umiiyak na anak. Amira! Hanamir! Bakit ito nangyayari sa akin? Matapos ang walang humpay na putukan, tumigil ang labanan. Ang mga mamamayan na nagtatago ay dahan-daang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa putukan kanina. Ang ating mga pinuno ay nagbuwis ng kanilang buhay para sa atin. Dapat tayong magkaisa. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sila ay nagsasakripisyo para sa ating kinabukasan. Pagpatuloy natin ang laban. Para sa kanila, hindi tayo susuko. Ang eksena na ito ay nagtapos sa isang masiglang pagtitipon ng mga mamamayan na bigay ng lakas at pag-asa sa kabila ng matinding pagdadalamhati.